Ako po sobrang na-excite nung nalaman ko yung gagawin ko tong pelikula na to. Kasi yung unang nakatrabaho ko si Direk, tsaka yung mismong idea first company nung Die Beautiful. So ito yung first time talaga na full length na pelikula. So ako wala akong pag-aalinlangan talaga nung nalaman ko yung balita, yung magiging karakter ko. Sabi ko, tiwala ako dito eh. Kumbaga, pamilya nga talaga yung pakiramdam, lalo na mismo sa set. So ako, parang naglalaro lang din talaga sa set kasi, gibad. Ayun, sobrang ano lang talaga, nung time lang talaga nung ginagawa namin to para ako nasa alapaap, ganun. Kasi tuloy-tuloy lang. High, literal, high. Ganun po yung pakiramdam. Ayun. Thank you. Siyempre, ang saya kasi kundi dahil sa pelikulang to, tsaka pagtitiwala sa akin, mapuntang Taiwan eh. First time ko maka-attend ng film festival. Hindi lang basta film festival, malaking film festival din talaga. First time ko rin sa Taiwan. First time ko mapapanood. First time ko mapanood kasama pa yung ate ko kasi binitbit ko yung ate ko sa Taiwan. So kabado, sama-sama, may pa-Q&A pa doon. So ano ba to? Saan ba ako magpo-focus? Hindi ko alam. Opo, si Miss Uge na nanood din talaga sa isang screening sa Taiwan pa mismo. So alam mo yun, halo-halo talaga yung pakiramdam. Pero kung tatanungin ako yung pakiramdam ko after ng film, happy ako, sobrang proud ako na maging parte nitong pelikula na to at pinagkatiwala sa akin ng idea first. Habang buhay ko na dadalhin yun eh. Kasi nandiyan na yan, ma-immortalize na yung pelikula na yan. Kung saan mamapanood, kahit yung director's cut, sana mapanood, no? Kung saan man niya maipalabas sa pagdating ng panahon. At yun, iba pa rin yung feeling nung napanood ko tong cut na to kasi ang dami ko ring scenes na hindi napanood doon sa unang cut na wala doon sa napanood ko nung una. Pumunta ka doon, ayoko nga pumunta doon. Pero anyway, siguro malaking bagay yung may consent kasi kami. So, I mean, bukod sa mga task na kailangan namin gawin sa, yung mga objective namin sa eksena, we always ask kung okay lang ba nahawakan ka dito, like okay lang ba, which is very important, especially like para maging comfortable din kami sa isa't isa, and respect pa rin yung mangingibabaw at the end of the day. Kahit na tama ba o mali yung gusto niya, basta, yung tama ba o mali yung ginagawa niya, basta gusto niya yung ginagawa niya. At mahalaga sa kanya si Sarah. At umabot sa point na talagang may mga bagay na naaning siya kasi nga may mga bagay din nagagawa siya na mali. Kasi nga nababaliw na rin siya sa sitwasyon na alam niyang maaaring maulit-ulit kung ano yung pinagsimulan nila ni Sarah. So may pagka-praning din siya. Pero normal lang naman siguro yun. Maraming ganong klaseng tao rin sa society ngayon na gano'n. Minsan ako gano'n din naman, di na sobra. Truly vulnerable ka. Isa rin yun talaga yung one long take na yun. Yung confrontation. Oo, pero every time na may mga mag-isa ako siguro na scenes parang bigat-bigat lang na parang nafe-feel ko minsan parang kailangan ko bumitaw minsan kagad kasi parang masyado ko siya atang nadarama na ganun yung nararamdaman ko. Na kailangan ko pa minsan magpagpag. Oo, na buti na nakasama ko sa kwarto ng lagi itong si Miggy. So ngayon, parang napapasok naman ulit sa sarili ko na ako nga pala to. Kasi ang hirap lang ng ganun dinadala minsan na ang bigat-bigat tapos wala kang eksena. Buti na lang din si Direk Jun lagi nakaalalay din na kumbaga hindi naman namin siya kinukunan ng sunod-sunod din. So medyo nakakalito rin minsan. So every time na ayan, sayang, tapos biglang parang ako minsan naapektuhan na ako. Parang baliw na ako. For June. Guys, dito sa taas. 1, 2, 3. Thank you. Yung magkakatabi naman. Para nakikokay na muna tayo. Gusto mo sabay? Hiwalay na. Kokay kami muna.